Yo, yo. Yo. May nag-comment na niyan, pre, dun sa ano. Yo, dun sa YouTube. Hindi kasi baka pumiyok ako eh. Oo, yun. Sa akin lang nakatingin namang putang inan to. Hindi, pati yung mga paborito sinasabi namin, tinatype din nila sa comment. Ito may paborito rin to eh. Yung double down. Ito nga yung yo, nandun sa comment section, tawag-tawa ako. Putang ina, lahat napapansin. Tayo na, tapos pag pumiyok lang, tayo pumiyok. Ang ina Kaya mo. mo na kasi sila. Ito naman yung patola. Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia. Soon sa buong mundo, malapit na. Lapit na, ang Anti-Support Social Club, abangan nyo yan sa ibang bansa. So isa daw, General ng Soy Army, puso ko nasa magsasaka. Kung gusto mo pa mapanood yung mga full episode nito, follow us, visit us on Instagram, Spotify, antisupportsocialclub.com. Yeah, Josh on point pare sa lahat ng social media platform. Wala tayong kalaban, pero pag gusto mo, chat po siya to. Akala ko ba ako manager mo? Dalawa kayo. Okay. Promote. Hindi, ganun kataas yung value mo. Sa akin mo nadadaan. Sa kanya. Dalawa kaming kakatkong. Ato, klase, supreme mo na mga aliti mong classes na pangit. Baka di mo matandaan yung pangalan ko kasi haba ng mga pangalan ng mga page ko pero nababadrip ka na sa akin maya't maya. Wala kang ibang kailangan gawin kundi wag kang mag-cellphone kung ayaw mo makita yung aking pagmumuka. So ito part Uy, to ito kasi kain ng kain eh. Ano ba? Ano ba gagawin ko? Boss, wag naman kayo kumain sana, boss, kasi naririnig namin yung maya nyo, boss. Wala ko sinita nito. Nga pala. Wag daw kumain ng putang ina mo. Sino ka ba? Hindi, masarap lang mag-chill, pare. Masarap mag-chill. Tangina, kita mo, so pa gaming lang kami kasi banayad lang kami dito. Banay play. Kwentuhan. Hindi pa kasi kami, nagla-lunch. Tuloy-tuloy kami lagi pag matsyada kami. So yun. Buhat pa nga pala kayo, no? Sarap ng feeling yan, pre. Nami-miss ko yan. Iba nga yung pagod ko dito. Pati naantok tuloy ako ngayon eh. Tumakay pa nga to sa gym eh. Eh bakit? Kasama yun sa amenities eh. Di ba? Ano gagawin mo dun sa magsiselfie? Ganun daw siya magmarka ng gym. Pag tinaiyan niya na yung CR nung gym. Akin na yun. Kanya na yun, pre. Tawa nga ako ng tao dun sa gym kanina. Putang ina, territorial daw yun. Kasama yung pre kasi kunyari. Hindi ko alam ha. Pero sure ako natatay kayo. Pinipigilan nyo lang. Pero ba't yung pinipigilan? Ganda-ganda CR ng mga gym. So, di pati yung mga CR ng yung mga nagtatrabaho dyan, bago mag-start ng trabaho yan, nag-IOC muna, pagkas mag-IOC, jumijerbox yung Oo, mga tapos yan. 30 minutes yung CR mo nun. Di ba? Cellphone ka dun, ML ka dun, mga galawang corporate. Tatay ka talaga. Lahat ng MRT station, pre, line 3, nataiyan ko eh. Bakit? Natatay ako eh. Kunya natatay ako. Wala, hindi ako nahihiya, pre. Mas nakakahiya pag natay ako sa pantalon. Bagay. O di tatay na lang ako. Ibig sabihin, malakas yung panunaw mo, pare. Oo. Talagang may Parang sa isang araw, pre, 3 hanggang 4 ako tumahay. Paano man lactose intolerant ka, pre? Hindi ka pwede sa gatas. Oo. Kasi mahilig siya maggatas, di ba? Di, Magkape. ano ka lang, pag mga lactose intolerance, pag may pera ka lang, pero pag wala kang pera, walang bawal LBM lang yung LBM. Oo. LBM, sinisikmura ka lang. Lagyan mo lang ng katsalis yan. Lahat ng MRT station, nataiyan ko. Tapos, ang pinaka remarkable sa akin na station, syempre yung sa yung sa Mega Mall? Cubao, Annapolis. Kalimutan ko na, pre. Tagal ko Cubao, na. Annapolis. Hindi Ortigas eh. Gateway. Hindi. Cubao, Annapolis. Tapos, bago yung sa Mega Mall, ano yun kasi parang, sa akin yun, remarkable kasi yung nag-alay ako doon ng bench bat eh. Kasi walang bidet, tas walang tabo. Oh. Ginawa ko doon, binasa ako sa gripo yung bench bat, tas edi may tubig na Bench siya. bat? Ano yun? Yung bimpo sa bench. Ah, okay. O yun, tumain na ako, tas pagtas ko tumain, pak. Alay na siya sa demonyo, tinapong ko na. Papasok pa lang ako noon eh. Kailan yung huling sakay mo ng pre? Ng MRT? LRT? Nung unang date namin ni Wada. Wala pa akong sasakyan, wala pa akong motor. Betamail naman to. Nag-ano kami, nag-Star City. Wala. Hindi, nag-Star City kami noon kasi gagi, isa sa mga test yun, pre. Sa pang-check ng babae. Bago pa lang kami noon, pagurin mo sa commute yan kasi lalabas doon yung totoong siya. Commute kami noon. So, Star City anong kami. tinetest mo doon? Siya, yung patience niya kung baka may pangit na ugali kasi to pag pagod na. Ay okay naman. Yun, nag-MRT Bakit hindi kami. na lang kayo nag-jogging? Hindi, iba yun, pre. Pag yung luwas, iba yun. Tapos yung papunta, hassle, pagod, usok, pollution, okay na, di pa uwi, nag-grab na kami. Ganun, parang test lang talaga.
Ina mo, kukuripot ka lang. Wala pa akong sasakyan nun. Wala pa akong tangin lang sinasahod ko pa lang. Wala pa akong G nun. Malapit ka talaga mag-cop up no? Ikaw pre, ilang MRT wala bullet train na sasakyan niya sa Japan. Sa Japan na kaagad. Kapag MRT ka sa Pinas? Oh, Ano hindi ba pinagkaiba ng MRT sa LRT? MRT, papuntang Tough to Quezon North. City. Yeah, Diba? Quezon City. Tama. Ang LRT, papuntang Loton. Yeah. Saan ba yung Quiapo. pinunta natin? Naligaw tayo? Sa Pembo ba yun? Sembo? Saan yun? Sa Sembo? Anong LRT yun. Hindi ko alam. Oo, pre. Pembo. LRT. Ano kasi nito alam daw niya Mali-mali. Nasa opposite side dapat yan. Nandito wala kayo. Kasi, Hindi, nakakalito talaga yun yung LRT pre. Tas kasi yung... sinunod ko, alam daw niya Tangina, tas nung ulit tumata. Yung pangalan ng Tangina, nakakatub na ako, pre. Nung tumatagal na kami doon sa loob. Nasa dulo na. Tapos ito, parang tumatawa na, parang Hindi, nakakalito talaga yung pre yung LRT. Tas yung bandang doon nga. pero mahalata mo sa tropa mo yun, parang di na rin siya sure eh. Alam mo yun? Tumatahimik na tapos tingin ng tingin kung saan. Ganun yun eh. Pagka, pre, alam mo pa ba? Parang di ka na mapakali Pre, dyan. yung una, ang taas ang confident niya. Parang confidence sa confidence siya. Hindi, alam ko to. Parang, dito lang yan. Di sunod ako sa kanya. Kasi hindi ko din alam eh. So, parang, huling commute ko, matagal na nung kay Lola pa, nag-Quiapo kami. Ganyan, nag-LRT kami. So, matagal na talaga. Nasunda lang yan neto, kaming dalawa neto ni Eko. Alam daw yun, di sunod ako sa kanya. Tapos nung pagsakay namin, parang ang tagal na namin doon sa loob. Tapos gusto ko na siyang tanungin, ayaw niya lumingon sa mata ko. Kasi na siya, aligagani titig niya yun. Sino ba tayo? Ninarap din niya siguro sa ano. Pero ang tagal niyang tawin. So, nung bandang padulo na, doon ko na siya tinanon, doon saan ba tayo dito? Tapos parang di rin siya confident na sumagot. Nung una, confident pa siya eh. Parang nung huli, parang nakikita ko na sa mata niya, wala nang spark pre. Na tama yung decision niya. So, yun ang ending. Lumipat lang kami sa kabila. Tapos tumama naman na. Pero alam ko, 2 beses tayo nagkamali nun, no? Stroll nga ginawa. Nag-stroll sa Pag ganong-ganong kami sa trend. Maswerte nga yung mga nag-MRT ngayon pre nung natapos yung pandemic pre. Wala nang MRT masikip ngayon. Talaga? Oo pre, parang social distancing, bawal magsalita. Alam mo naman, nag-MRT ka. Gagi nung kami nung commuter days ako, talagang nakaganong ko. Nabutan ko yun. Tapos no choice ka pre, may titing nakadikit sa puwet mo. Wala ka ng choice dun pre. Na-experience ko yun, pre. Oo, gago. MRT. Nagtrabaho ako sa Makati no, nang baba ko doon sa basta nakalimutan ko na. May bag pa ako nung pre, uso pa yung PSP noon eh. Meron akong dinadalang PSP sa trabaho. Puta pagbaba ko. Wala na. Putang ina, bukas yung bag ko, wala na yung PSP ko pa. Pre, nung unang labas ng PSP, pag meron ka na, maangas ka. Swerte ngayon yung mga nag-MRT. Diba? Mahal pa yun nun. Kung ino mo, swerte ikaw kaya mag-commute. Ganun. Hindi. Pero may improvement yung MRT. Oo. Tama, MRT ngayon, umabot na siya sa Paranaque. Meron na siya sa Tsaka Paranaque. malamig na yung aircon, pre. Oo. Malamig na aircon ng MRT ngayon, sakay kayo. Testing nyo kasi. Anong gagawin nasan doon? Wala naman kami pupuntahan sa Yung MRT. dalawang Kailangan kasi namin- mayaman. Ayaw kami doon below. Hindi, pare. Sa mayamang pamilya. Wala lang talagang sense para mag-MRT kami. Saan kami pupunta? Ano pupunta namin? kung mabuti. Tsaka nasa South tayo yung gagawin mo. Kaya nga. Ay, kung mabuti, sasadyain kita, tapos kailangan mag-MRT para malapit lang sa'yo. Malamang sasakay ako. O sasadyain ko yung tropa. Eh, wala nga akong tropa na kailangan AMRT ko eh. So, wala rin akong kailangan bilhin na AMRT ko. So, ganoon lang din yun. Mahirap din kami dati, pare. Pero wala nga dapat i-LRT para puntahan ko. Alam mo yun? Kailangan naman gawin ko yun para ma-experience ko lang para akong baliw na, di ba? Matagal lang ang matagal lang ang hiniling ng mga taga-South na sana yung MRT umabot na ng Cavite. Kasi naniniwala ako, bro, na yung commuting, pag na-improve yung pagko-commute, katulad ng MRT na yan, umabot na yan ng Cavite. Yung init ng ulo ng mga tao sa tingin ko mababawasan eh, no? Tsaka yung hirap hindi na masyadong ma-experience kasi yung commuting medyo bumalik. Ano ba ang init ng ulo ng tao sa mga nagko-commute? Oo, Palagay ko pare. hindi. Wala naman sa trabaho, pre.
Kasi ako nakapagtrabaho Nandun, pre, nandun. May mga trabaho dito sa Pilipinas na hindi ganun kalaki yung sahod, pero okay lang. Okay lang. Ang nakaka-stress yung trabaho, yung commute eh. Takin na pre, alam nyo kung sino may maiinit na kalsada, ay ulo sa kalsada. Kayo, yung mga sasakyan ninyong ganyan, kasi may psychology study niyan eh. Kayo Alin? parang wala kang sasakyan. Hindi, yung ganyang malalaking sasakyan. Kasi may studies niyan, tol, na pag ang lalaki naka malaking sasakyan, parang feel, ano niya, big ano rin Big siya. Oo, pare. Kaya mostly sa mga road rage, pansin mo SUV. Mas Eh, maraming SUV na ang driver babae. Hindi, Brad. misogynist naman to. SUV, pre, na umpa-lumpa God, yung Kuya driver, Rodel! pre. Oo. Umpa-lumpa yung driver. Pagka, Ano yung kay Kuya Rodel, di ba yung nakipagsapakan? Oh my God! Kuya Rodel! Sige. Kuya Rodel. Hindi. Ano yung Ano sinasabi mo parang? Ha? Ano sinasabi mo? Hindi, sabi ko nga, yung mga SUV na nagro-road rage, malabong tayo yun. Malabong mga Talaga? 5 foot up yun. Madalas yung mga umpalumpang driver yun. Mga maliliit. Oo. Oo, kasi may gusto silang patunayan eh, no? Ayun nga eh. Oo nga, no? Oh, pre, legit yun, pre. Kayo kasi malalaking mama naman kayo. Tama yung sa Antipolo ba yung pre? Di ba yung kinulit na Fortuner? Okay lang naman siya eh. Hanggang sa napuno na lang siya eh, di ba? Tapos pinagbabaril niya. Pero isipin mo, kung sedan yung gamit niya, mangyayari ba yun? Makikipag-gitgitan ba siya? Mostly nakikipag-gitgitan, pare, malalaking vehicle. SUV at malalaki. Mga Montero, mga di ba? Mga sedan, hindi makikipag-gitgitan, pare. Bakit kaya, no? Dahil nga yun, parang, psychologically, kasi parang malaki yung truck mo, malaki yung daladala mo, feeling mo, big ka rin. may tawag doon, di ba, pre? Yung Napoleon Complex. complex na Oo. parang pagka maliit ka daw, yung ego mo malaki. So, yung ibang maliliit nga daw, bumibili ng SUV, pick-up, para maibsan man lang sana yung... Oo. Kasi kung maliit ka na nga, tas kunyari nasa compact na kotse ka or sedan, ang liit mo talaga lalo. Kaya Kaya gumaganon sila ng... Jeepney gamit mo, gano'n. Kaya pala yung mga may saya dun sa TikTok, di ba? Parang 5'7" pababa lang sila, di ba? Yung mga may saya dun sa Tingin nyo TikTok. pare, yung height, ano talaga bro? Height matter? Height matters talaga. Sa lalaki? Oo. Oo. Pag sa babae, parang normal na lang, eh, no? Wala bro, hindi importante ang height sa kanila. Ang height sa lalaki is, pag bansot ka is parang babaeng obese. Yeah. Na level 3. Mismo. Yun ang kamatch nun eh. Ganon, tol. Di ba? Kaya nga sa ibang bansa, di ba? Parang tinatanong nila, does height matters? Pag sumabi yung babae, sige nga, timbang ka nga. O kasi kumbaga, gusto mo ng height namin, gusto namin ng timbang mo. Ano waistline mo? Yun Parang yung katumbas nun eh. Oo, tama. Height sa lalaki equals Paano kung pandak weight yung sa babae. lalaki? Paano pag pandak yung lalaki? Anong gagawin nila dapat? Anong height yung pinakapandak para sa'yo? Para sa akin, 5'6" pababa. Hindi pa pandak yun, pre. 5'6"? Oo, Hindi, average yun eh. Average Pinoy ba Average yun? yun, pre. 5'7" ata or 5 basta 5'6". ganun 5'6", 5'7" average Average height ng Pinoy. Pilipino. Oo, Pinoy. Pinoy. Oo. Maraming ganon, kumbaga. Maayos Okay. pa yun. Ang pandak, I think, 5'3", 5'4". 5 flat. Oh, 5 flat? May 5 flat ba? Puta, mag-PWD card ka na nun, pre. Oo, dapat. Gago. Oo, gagi. Oy, yung mga nanonood, baka may nanonood na 5 flat Hindi, dyan, alam bro. ko may may eligibility yun eh. Parang 4'11 o 4'10 ata. Na lalaki? Oh, any PWD? gender. Oo. Puta. Kasi, pare, disabilities yun. Kasi totoo naman, ang liit mo eh. Paano ka mag-work ng maayos? Ang todo to. Gago. Hindi nga, gagawin. Totoo ba yun? Seryoso ba pare. yun? Parang, correct me if I'm wrong, mga fan namin, no? 4'10 ata o 4'11 or baka mas mababa pa. Basta alam ko pag maliit ka, part ng disabilities yan. Hirap no? Oh, pre. Kaya madalas siguro, kaya natatawag na Napoleon complex yung mga maliliit na kalalakihan kasi nga, ayun na nga, alam na nga nila na maliit sila. So, bakit pa nila, nagmi-make sense sa akin yung Napoleon complex. Hindi ko siya nakikita as negative para sa mga tropa natin dyan na hindi nabiyayaan ng height. Kasi nga naman, kung maliit ka na nga, kulang na nga yung oxygen mo dyan sa baba, bakit magsusupot attitude ka pa? Di talong-talo ka na ng realidad. Yeah. Diba? So, nag-make sense sa akin, yung iba ginagamit yun as insult. Pero, nag-make sense yun eh. Ako tingin ko kung bakit sila magagalitin kasi parang defensive mechanism nila. Oh. Para hindi mo naamunin yung physicality nila kasi nga maliit sila eh. So they need to brush you off. Parang kailangan nilang itaboy ka na kagad
through verbal. Para wag mo na testingin yung ano nila. Kasi nga maliit sila eh. Parang chihuahua. Kasi Ayaw nga, ang no? chihuahua pare. Kahit maliit siya, no? Kahit nanliit, uy, 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 Oo, uy, uy. pero pag umano ka naman, o kaya dumambot Pag ka, ano, tutupi naman siya. Lit lang nito. Tama yung chihuahua pala yung best example nun. Pero syempre pare, baka para rin sa mga nanonood sa atin, sa tingin ninyo, alam natin disadvantage yun pag lalaki ka, no, maliit ka. Oo. So, yun nga, paano natin matutulungan yung mga tropa nating maliliit dyan? Actually, ang hirap mag-advise na ito knowing na yung mga height natin eh. Hindi naman. Wala ka dun sa sitwasyon. No, wala ka sa sitwasyon. Pero sa ano lang, sa perspective, kanya-kanyang sige, thoughts lang ba? Ikaw muna. Siguro sa akin, kunyari maliit kang lalaki. Unahin mo dun sa putulin mo yung kuko mo dito sa inliliit. Walang dating yan. Pangulangot. Putang inang yan. Tigil mo yan. Tapos, check mo yung sarili mo kung may bitaw ka ba talaga sa pera. Kasi yung pera, pre, parang may mga pinanganak talagang may pera eh. 'Di ba? May mga pinanganak talagang may pera. Ngayon, check mo. Pag pandak kang lalaki tapos wala kang pera, so wag kang mayabang. 'Di ba? Wag kang manahimik ka muna sa isang tabi. Tapos ngayon, pag na-check mo na ano yung mga sablay sa'yo, kunyari yung height, di mo naman mapapalaki yun kahit ano salsal mo eh. Focus ka sa ibang bagay. Like for example, dahil pandak ka, ang laki ng katawan mo. Mga ganon, di ba? O kaya pandak ka, laki ng katawan mo, puro ka tato. Tapos nanonood ka ng Anti-Support Social Club, mga ganon. Kumbaga babawi ka sa ano, sa personality, sa ibang department, kunyari yung physical. Hindi pwedeng pandak ka na, mahaba na yung kuko mo sa hinliliit, ang yabang mo pa, tas palamunin ka, tas wala kang proper mindset, lason ka talaga nun. Ano pre, mahirap yun. Gusto ko i-point out din yung sinabi niya to na maliit ka, disadvantage na yung bilang lalaki, tas wala ka pang pera. Pare, para kang invisible talaga bro. Invisible ka. Kasi ang lalaki ngang walang pera, invisible na eh. What more pa kaya, wala ka ng pera, maliit ka pa bro. Para kang insekto na lang siguro. Utang ina kasing cellphone yan eh. Ano ba yan? Para ka sigurong insekto sa babae nun bro. Sa tingin ko lang walang pera, maliit. Para kang insekto sa babae at ayoko naman ma-experience nila. Hanggang cellphone, nangka-cut off kay Josh on point eh. Grabe, tangina, pati cellphone mo eh. Ito tawag eh. Oo. Hindi, totoo yun. Sobrang totoo yun. Diba? Kasi yun nga, ayaw nga ng babae ng broke, tapos puta na height din, wala. Ay bro. Pero based din sa mga nakikilala ko pare, na mga tropa rin na maliliit lang din. In fairness bro, maganda buhay nila. Yeah. Maganda buhay nila. Pero totoo nga, mahilig sila sa SUV. So, diba? meron akong Kasi mukhang Teletubbies naman yun, pre. Malit ka na, tapos nakawigo ka pa. O, malit ka na. yun nga eh. Huh? Yun nga, ang late mo na wigo ka, parang yung nakikita mo gulong. Gulong lang. Oh, Gulong lang Teletubbies sa sasakyan. Pero yun, in fairness, mga naka-SUV nga pero, di ba, may dating. Yes, Pag sir. bumababa sila sa... Nasa silent datang. Oo. Di ba? Pag bumababa sila sa mga SUV nila, pre, may forma, Tumatalon, no? Pag kasi tumatalon. Pag-aakit pa Pagbaba, eh. tumatalon po. Hindi, lagyan nyo naman ng railing, bro, yung inaapakal. Kasi pag... Kasi... Tanginang yun. Di ba Sa pag... aura yun pre, may bangko. Tangina tol. Di ba pag bukas ng pinto, di ba mukhang malaki? Kasi yung Mike mo, ulo Josh. niya, labas dun sa yung ulo niya, labas dun sa... Lagpas dun sa kotse. Pero tumalon, putang inan dun sa gulong. Pero yun nga, baguhin mo na lang siguro, pare, sa mga tropa natin dyan, kailangan mong tanggapin na mayroon ka talagang disadvantage, no? Para sa akin, hindi siya disability, pero sige, bahala kayo kung meron mong Tangina to natatawa. Gago ka. Kasi ewan ko kung joke boy, pero... Just on point, diabolical. Ayaw mo na yun. Basta ito lang, no? May disadvantage ka na kailangan mong tanggapin yun. Diba? So, again, kailangan mo na lang mag-compensate. Ang word ko rito is compensate. Takpan mo na lang yung pagiging maliit mo ng ibang bagay. Like, yun nga, may pera ka, may forma ka. Agree ako dun sa tattoo, bro. Kasi, yun nga, yung dating na gano'n na may forma ka na matatuwa pa na maliit. Parang, hindi ka man binayaan ng height, pero parang, uy, tanginan, lakas ng dating nito. Yeah. Pero,
may mga buhat, may structure na ng katawan, bro, kung mag-gym ka na meron na dapat mong iwasan yung masyado ng mga bulky, Ah. no? Okay lang mag-skinny panda ka. jeans. Okay lang lapanda ka kung anak ka ng contractor, no? Oh. So, marami kang bitaw nun eh. Yun, so yun lang, i-compensate mo yung mga pagkukulang mo. Again, mahirap talaga yan, buhay mo na yan, pare. Pero hindi naman huli ang lahat. Marami naman tayong kilala na mga tao na maliliit pero may tira, Yeah. gaganda yung jowa. For example, best example, yung asawa ni Alexandra De Rossi. Pinagtatawanan yun dati Bakit kasi pandak ba yun? Pandak yun. Ang laki ni Alexandra De Rossi. Hindi, sa kanya. matangkad lang talaga si Hindi bre, Alexandra. maliit siya. Maliit Ano talaga ba height siya. nun? Parang 5'3", 5'4", ganun. Search mo pare, search nyo yun. Nung nag-trending yun, napagtawanan siya kasi maliit. Kasi ano pa siya pre maliit siya, wala siyang leeg, parang ganito pa siya. Okay. Oh, so, pero, tangina mo naman, mayaman, parang businessman pa yun. Oh, nakaland pa ng Alexandra De Rossi, isang ka pa. Oh. Kasi nga, tatlong uri lang ng lalaki ang visible sa mata ng babae. Unang-una, yung matangkad na lalaki. Mm. Pangalawa, yung pandak na may pera. 5'2". 5'2". Putang Di ina. ba? Pangatlo, anak ng contractor or anak ng mga business tycoon, di ba? Ang bottom line, pagka ganun, sobrang laking disadvantage pero hindi ka dapat mawalan ng pera. Kasi yun na yung pinaka number one na Oh, pre. isa sa sandata mo dyan. Utak mo, communication skills mo, and pera. Mm. Dapat may talent ka. Hindi pwedeng wala kang talent or skills na pinaka-master mo. Mm. Kasi pag wala ka ng talent, wala ka pang skills, tapos 9 to 5 ka, tapos 5'2 height mo, 5'1 height mo, hindi ka pa galing sa marangyang pamilya, ang hirap. Si nun. ano, yung Sobra. artista. Di ba? Pre, kaya pagka sinasabi niyo yung mga ganyan na na gagaron ako, kasi ang hirap eh. Tayo nga minsan, may mga 5'10 dyan. Ayun, nahirapan na nga tayo. Nahirapan tayo eh. What more pa kaya sila? So, di ba? Kaso nga, napapatalo ka ba dyan? Artista pre, Ogie Alcacid. Oo. O napakaliit Isa pa. niya pero dahil powerful yung talent niya, may asawa siyang palo. Totoo naman. Kung pandak ka, dapat magaling ka sa isang bagay para ma-disregard yung pagiging pandak Grabe mo. naman pandak. Hindi, ano ba tawag dun? Di ba? Hindi, pasensya na kayo kung ba't kami tumatawa, ba't kami nagagawang joke-joke to. Ganun talaga, lalaki. Maintindihan niyo naman kami. Medyo, malakas talaga asaran natin. Ganun talaga yun. Hindi kami makakapag-advise sa inyo. But, ang bibigay lang namin sa inyo is yung mga example na totoo, real life example. Like, katulad yung si Ogie Alcacid nga, isa pang magandang example yun. Dalawang malupit na babae yun. Galing yun sa Amerikana eh. Oh? Uy. Diba tapos next niya si Yung unakanta. Regine Velasquez, Yeah. diba? Pero bago siya mag Regine Velasquez, pre, pumunta siya doon ay Dayanara Torres ba yun? Aray ko. Hindi. Basta yung Amerikana, pre. Doon siya galing. Oh. Ay. Diba? Napansin niyo pa ba yung height nun? Malamang hindi na nila napansin yung height nun, pre. Pangalan na rin kasi. Legend. Hindi naman pinanganak na may pangalan yun. Ibig sabihin, posible. Yes. Posible. Pandak na lalaki, ibig sabihin posible na magkaroon ka pa rin ng tira, maging visible ka sa society. Pero, it depends eh. Kung okay ka naman sa buhay mo, hindi ko naman sila kailangan, ganito ganyan, okay ka naman dyan na kakayod ka ng nyug, di ba? So be it. Tsaka isa pa, isa rin sa example ko na ginagamit ko rin si Kevin Hart. Diba? Tangina, solid yun. Gago 5'8 yun, pre. 5'8 yun? Oo. Si Kevin Hart? Pandak siya sa US siguro, no? Oh, kasi Talaga? ang average sa US, alam ko 5'8". I-search mo nga, pre. 5'9". Mga ganun yun, mga 5'6", 5'8". Kasi, putang ina, mga chicks din nun, mas matangkad din sa kanya eh. Mga chicks niya. Kasi tangkad niya si Mayweather eh. Hindi, 5'5 pala. Oh, yun. Oh, di ba? Diba? Oh, maliit pa rin. Pero, 5'6 yan. ayun pa, si Mayweather. O, sunod pa natin yun. Di ba? Sino bang hindi papatol sa mga yun, puta? Kain lahat, itlog, papuntang wet packs yun, pre. Sino bang pandak na nasa industriya? Maliit. Si Coco Martin, anong health Si ni Dagul. Coco Martin? Oh, si Dagul. Yun ang disability, bro. Disability na yun. Pero Siguro- artista. Di ba? Pero artista siya. Mm. Kasi nakakatawa siya. Si Coco, 5'7". Maliit lang din si Coco. Oh, yun. Oh, di ba? Pero laki ng pera ni Coco. Di ba? 5'7", $20 million net worth. Ano, palag ka? Di ba? So, yun pare, no? Again, wag mo na kami pakinggan about do sa mga advice namin. Tignan nyo na lang yung mga lalaki. Antay sa Social Club Podcast. Oo. So,
Kung gusto yung mga ganitong lasting advice, bro, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. Comment down below, ano masasabi ninyo? May mga tropa ba tayo dyan na maliit pero malupit? Comment niyo sa baba yung mga advices ninyo, pare. Kailangan din namin yan. So, ayun. Anti-Support Social Club will be right back. Anti-support, Ilang minutes yan, Sob? socialclub.com. Ilang minutes? 25. 25? Gagi, 30. Sabi mo 1. At 25 ba? Signal ka ng gano'n, pag sumignal ka ng 5, ibig sabihin, 25 na. Walang tulog yan eh. Para advance. Walang tulog yan.